So, magandang araw po ulit sa inyo. Ito na po yung parang part 2 ng ating Java course series. So, ang topic po natin ngayon is yung Java typecasting and then Java operators. Kung kaya ng oras, dadagdagan pa natin, no? So, magsisimula na tayo sa typecasting. So, di na ako gumawa ng PowerPoint kasi medyo madali lang naman intindihin to. Sa una lang tayo gumawa. So, mag-umpisa na po tayo. So, yung typecasting is when you assign a value of one primitive data types. So, back ano lang tayo, nung previous lesson natin, tinalakay natin yung primitive data types. And then, primitive data types, tas tinapik din natin yung about sa variables. So, ang gagawin natin dito, mag-a-assign tayo ng primitive data types, magda-assign tayo ng value doon, and then, i-convert natin. Parang, ayun nga, i-convert natin sa isa pang data type. So, magbigay ako ng example. So, nilakihan ko yung font para makita, no? So, magbigay tayo example. Gawa tayo ng equal, int age price equals natin sa 200. Tapos, ayan, when you assign a value of one primitive data types, ito nga yun, tapos a-assign naman natin siya sa isang primitive data types. So, double, price double equals, kahit anong name to variable name to, equals natin siya sa price. Yan. Ang nangyari, yung int na price, ginawa natin siyang double. Parang ang kinonvert lang natin. So, makikita niyo yung pagkakaiba na ito. I-print natin si price. And then, i-print naman natin si price double. Yan. Tapos, pakita ko sa inyo. Then, run natin. Yan. Kung makikita nyo, int si price, tas double naman. Ito, naka-double si price double. Kasi nga, tinipecast natin. So, mag-ano pa ako ng isang example. May two types kasi ng pagcasting, no? Narrowing casting, saka widening casting. Ang ibig sabihin nun, yung widening casting, tama ba pagka-pronounce ko? So, kino-convert yung smaller type to a larger type size. So, same naman din sa narrowing casting, larger type to a smaller type. Parang int to long, parang ganon, long, float, double. So, di ko na masyadong in-explain, basta ang pag-convert nun, ganon, narrowing. So, ito, widening to. Yung narrowing naman siguro pag double, tapos naka-int to. So, ganun naman yung narrowing. Narrowing. Pero ito, bawal to kasi, ang nakano, mas large yata tong double kesa dito. So, parang bawal siya. May gagawin pa pala tayo dito. Pero, may ano natin example. Yan. So, widening casting muna. Tatry muna natin yung iba. So, isa pang example. Mag-example tayo ng char. Tapos, co-convert natin siya sa int. Pwede ba yun? Siguro yung char na ano to yung ASCII value niya. So, ganun yung mangyari. Tapos, co-convert natin siya sa string. So, example, char c equals a. Yan. So, may ASCII value yan. May int yan. So, int age equals c. Yan. Gumana. No? Kasi mas maliit na type to, mas malaki to. Ito yung widening casting, no? Yan. Merong two types ng casting. Hindi ko lang alam kung tama yung pagkaka-pronounce ko kasi ngayon ko lang to nasubukan. Then, print natin cc and then print natin uli si age. Yan. Then, run natin. Yan. So, A, tas 65 yung ASCII. Ano to ASCII value to, alam ko Itong number ng int. Yan. Kaya may nabasa ako kanina na pwede daw maglagay ng char sa int. So, ito po yun. Yung ASCII value. Pero itong char, bawal natin ilagay ito sa int. Itong value na to. Ano lang to kinonvert niya lang into ASCII value.
So, kung di ako nagkakamali, no? Disclaimer lang sa mga pinagsasabi ko. So, wag na natin burahin. Mag-example na naman tayo ng narrowing. So, ito kasi automatic. Tinatawag na automatic. Yung narrowing naman, casting, must be done manually by placing the type in parentheses. Oo, ganito yun. Ah, sample tayo kanina, yung double. May double. Ah, sample na lang natin, price uli. Price double. Equals natin sa 200. Yan. 200. Ano to eh? Ito kasing, ano to eh? Yung double. Kasi, may mga letter to eh. Anong tawag doon? Nakalimutan. Hexa yata yun. Yung sa binary. Basta ganon. Try natin yung... Ay, hindi pala. Sorry. Yung sa decimal pala to. So, try natin yung 200.75. Tapos, i-ano natin sa int. Price int equals siya sa int. Ayun nga yung sinabi ko kanina. Narrowing casting must be done manually. So, lalagyan natin by placing the type in a parenthesis. Tapos, int. Yan. Tapos, price double. So, ganyan po. Yan. Tapos, pwede na natin siya i-print. South, price double. And then, isa pa, yung price in. Then, i-run natin. So, kung makikita nyo, ayun nga, ito yung kanina. Ito yung double, ginawa niyang int. So, pwede nyo to gamitin sa mga ano mga project nyo sa mga about, sa mga store. Ito, magagamit nyo to sa mga store. No? Tapos, ang susunod naman natin, so next naman natin is yung operators. Ang operators are used to perform operation on variables and values. So, ganun nga. So, magbibigay ng example. Alam niyo naman yung operator siguro, ginagamit to sa mga, marami kasing operators eh. Pero ang gagamitin natin is yung logic operator. Ayun pala. Sorry, correction lang. Arithmetic pala. Ano yung logical pala yung ano, and or sa mga conditional statement pala. Itong operator, mathematical, arithmetic operator yata yung tawag dito. So, mag-example na ako, no? Gawa tayo ng ano, int x equals, pwede nating, ano nga sabi, perform operation on values and values. Pwede siya sa values. So, 100 plus 100. Pag inano natin yan, pinrint natin yan, magiging diretso 200 na siya. Yan, 200. So, pwede din ganito. Yan. 'Di ba? 200 na siya. Pwede natin siyang int y equals x plus 100 pa. So, bali ang value ng y magiging 200 dapat. Yan. Yan. Pwede 200. And then, so on. Pwede din natin gamitin yung int total equals x plus y. So, pwede din yung ganyan. Tapos, pwede nating i-total. So, ganito lang naman yung madali sa operator. Lalaro-laruin nyo lang. So, ayan, naging 500. So, bali 200. Anong nangyari dito kaya naging 500? 200 plus 300 equals 500. So, ganun yung nangyari dito. Although yung plus, ginagamit din natin sa concatenation. Depende na lang yung paggamit kasi dito. Pag-add kasi ng variable tong plus, no? Pero yung ginagamit din natin tong concatenator eh. So, tigama plus space, no? Ito, concatenator tawag dito. Kung di ako nagkakamali sa Java. Yan. Next naman natin, since may ano may 5 operator eh. Ito yung, ito nga yung ginamit natin, arithmetic operator, assignment operator, and then comparison operator, operators, and then logical operators, and then bitwise operators. Pero di ko alam kung ilang matatopic ko ngayon since ito yan, arithmetic to. So try din natin yung iba para matopic din natin lahat.
para malaman nyo yung pagkakaiba ng mga operator sa arithmetic. So, yung ano, ah, may minus tayo. Yung minus, alam nyo naman siguro yung minus. So, pakita ko lang. So, minus or subtraction. Yan. Yung mga hindi nyo pa alam siguro, ito katulad nitong divide. 100 divided by 0. So, ano yan? Magiging bawal yan. Kaya dito na pumapasok yung mga conditional statement pag gagawa kayo ng calculator na kapag dinivide sa 0, dapat magre-return lang siya, no? Bawal siya ma-divide sa 0. So, ito nga yung mga ito, 'di ba? Sorry. Yung divide and then bawal siya ma-divide sa 0, yung divide. And then yung modulus naman parang ganito, modulus by 2. So ito naman kinukuha yung remainder, no? 0 remainder siya pag dinivide siya sa 2. So pag dinivide natin siya sa 3, may 1 siyang remainder. May matitira siyang 1. So ito yung pinagkaiba ng modulus saka sa divide. Remainder yung kinukuha, yung sa divide naman, alam niyo naman siguro yon. So, pinahaba ko lang. So, proceed na tayo dito. Madali lang naman ito arithmetic, no? Siguro alam niyo naman na. Kaya di ko napapatagalin pa. So, yung multiplication is para ano lang. Baka akalain yung x eh. So, multiplication is asterisk. Yan, asterisk. Then, proceed tayo dito. Burahin ko na to. Proceed tayo sa assignment operators, no? Yung assignment operators, ginagawa natin to sa, ano, tawag dito. Ginagawa natin to sa variables. Pag nag-assign tayo, example ng assignment operators, yung equals, int x equals 10. So, yung ano natin, assignment operators is equals. And then, meron din tayong ginagawa sa addition assignment operator, yung plus or equal, ganito, int y plus or equal siya sa 10. Yan. Pag inano natin yan, ay sorry, may y pala. May y ba sa taas? Okay. I-ano muna natin siya. Yan. Plus or equal. Tama naman. Plus or equal. Variable. Ay, lagyan muna natin siya ng 10. So, ganyan dapat. Then, try natin siya i-print. So, ganito yung nangyari dito. Explain ko. Yung y may value na ng 10. So, parang pinag-plus lang. Pero, ang itsura niyan, ganito. Y equals y plus 10. So, ganyan yung naging itsura niyan. So, magiging ganyan yan. Ito yung pinaikli, ito yung pinahaba, pina-expand. So, bali ganyan lang itsura niyan. So, same din sa iba. Pag pinalitan mo ito ng minus, magiging ganito rin yan. Yan, magiging ganyan din yan. And then, so on. So, ganun lang yan. Ginagamit to sa ganito ginagawa ko pag gumagawa ko ng store. And then, inaano ko yung balance. Pag nag-add siya sa balance, parang nag-i-increment and decrement din. So, ganun yung nangyari. Parang increment and decrement din siya. Ang next naman natin is yung Java comparison. So, ito. So, ito yung operators, assignment operators. Then, comparison. Burahin ko na para di kayo maano. Yan. So, sa comparison naman tayo. Sa comparison, ito yung ano eh. Yung tawag dito. Comparison operators are used to compare two values or variables. This is important in programming because it helps us to find, answer, and make decisions. So, true or false lang din to. Ganito. Sa mga if-else, pero di ko pa muna yung if-else. Int x equals 5. Int y equals 10. So, ang mga comparison yung less than. So, ganito. X less than y. So, false siya. That mag-false yung display. So, nag-false siya. Ayan, false. So, ito yung mga
Ito yung mga comparison. And then yung equals equals, yan, kung equals ba siya, hindi lang isa, dalawa siyang equals. So, gawin natin siyang equals. Magtuturo dapat siya. Ginagamit to sa mga condition, no? Conditional statement. Yan. Ano pa ba yung mga operator? So, ililista ko yung mga operator. Equals equals, not equal, greater than, less than or greater than or equal, less than or equal. So, ito lang. Ito naman not equal. Ganito yan, no? Alam niyo naman not equal, hindi siya equal. No? Less than, greater than, less than. Ito naman, pinagkaiba nito ganito. Tignan niyo, Yan. Pag ganito, magiging false yan. Pag nilagyan natin siya ng equals, magiging true na siya. So, alam niyo yung pagkakaiba? So, ibig sabihin, pinagsama siyang less than saka equals. So, ganito lang naman yung example ng comparison, no? Madali lang naman siya intindihin. And, alam ko naman kung marunong kayo sa math. So, ganun lang naman siya. Lagi kong sasabi, explore nyo lang. Maggawa kayo ng mga project. And then, hanap din kayo sa mga YouTube. Di masama mag-search sa mga Google. No, matututo kayo pag nag-search kayo kaysa sabi nga mas daig pa ng mga mapagtanong. Mas matalino yung mga tanong ng tanong, no? So, next is logical operators. Ang logical operators ganito. And. Ah, so, ang next natin is logical operator. So, logical operator is type of operator that can be used in a multiple conditional statements. So, meron tayong or, logical or, and then logical not na operators. Tapos, mag-example tayo. So, dito mag-ano tayo, medyo ano tayo, apply tayo ng if-else statement lang, no? Hapyaw lang tayo ng if-else statement. Maglagay tayo muna ng x equals 10, int y equals 5. So, hindi sila magka-equals. Ang gagawin natin, try natin yung AND operator. So, yung AND operator, kailangan is ma-meet yung condition niya. Ibig sabihin, if x is equals to 10 and y is less than sa x. Yan. So, ang ibig sabihin lang nito, kailangan mag-true siyang parehas para siya mag-execute, no? Ibig sabihin, kung parehas sila nag-true, print natin ng true. Yan. Else, pag nag-false siya, print natin ng false. So, ano magpiprint dito? So, try natin. I-run. Since hindi sila magka-equals, ayan, ito hindi nag-true. So, may isang false. So, ay, mali. Parehas naman pala true. Kasi x is equal siya sa 10. Tapos yung y naman is less than sa x. Pero pag nilagay natin is y dito, isipan ako is magpo-false siya kasi hindi na na-meet yung condition na parehas nag-true yung dalawa. So, ito yung tinatawag na logical AND operator na kung saan kailangan parehas na sinasabi. So, kung x is equals to sa y and y is less than sa x, so magpiprint siya. Ibig sabihin, kung na-meet niya yung condition na true, parehas, so ito yung magpiprint. So, pag hindi, magiging false siya. So, ganito yung logical AND. Ang next naman is yung logical OR. Yan. Copy lang natin to. Ayoko pindutin, mawawala yung live eh. So, yan. Ang logical OR naman is kailangan mag-true lang yung isa. Mag-true lang yung isa sa condition, magtutrue na lahat. So, sa end naman, mag-false yung isa, mag-false lahat. So, pag nag-false isa, false lahat. So, sa OR naman, pag nag-true isa, true lahat. Yan. So, ayun yung pinagkaiba nila. Then, try natin. So, mag-true tayo ng isa, tapos false natin yung isa. Yan. Yan. So, try natin. So, magpiprint dito is false. Kasi, hindi equal si y.
and then hindi rin hindi din less than. So, ang gawin natin, intro natin, no? Gawin natin 10. Siyempre, magto-true yan. Yan, so nag-true siya. So, ito kasi sabi, pag nag-true yung isa, magto-true lahat. So, kahit dalawa yung na-true, o kahit dalawa na true, true pa rin siya. So, pag nag-false isa, false siya. So, ito yon. Ang next naman natin is not. So, yung not naman, parang hindi, no? Parang ganito. X is equal siya sa 10. So, ibig sabihin, kung yung x daw, hindi daw siya equal sa 10, no? Parang hindi daw to totoong condition na to. So, not to. Yung condition na to, hindi daw totoo. So, pag hindi to totoo, magpiprint si true. Then, magpiprint si false kung hindi niya na-meet yung condition. So, yan, tama nga. Hindi niya na-meet yung condition. Pwede din natin gawin ganito. Burahin natin. X is not equal siya sa 10. So, pwede din ganyan. So, magpiprint si false. Kasi equal siya sa 10. So, ito lang po yung sa logical operator. So, madali lang naman siyang tandaan. Tatlo lang siya. Logical and, logical or, logical not. So, ito yung pinagkaiba ng tatlo. So, maraming salamat. This is the part 2 of Java tutorial series.